Pakingang ang mga nakakatakot na karanasan na may kababalaghan at huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Maraming salamat. Subukan natin. Matagal na po itong nangyari pero until now, weird pa rin para sa akin. Hindi naman ito nakakatakot pero di ko po alam kung anong meaning nito. Kaya po sa mga readers natin, if may idea po kayo, I'll be reading your comments po. Thank you in advance. Mabarkada po akong tao. Very curious pong babae. So eto na nga, may friend akong lalaki na very close ko po talaga. Nag-usap kaming dalawa isang araw. Napunta lang yung topic namin kung saan-saan hanggang sa na-bring up ko yung about sa thing. Hindi ko pa po yun natatry. Nagtanong ako ano ang feeling, etc. ganon. Tapos sabi ko sa kanya, what if I try natin? Kaysa kung sino lang gawin kong partner, ikaw na lang. Take note po, wala po kaming feeling sa isa't isa. Sabi niya pag-isipan ko raw muna if ready na ako kasi nga first time. So, etong guy, natawagin nating Phil, may ka-on and off na girlfriend. So sabi ko, pag nag-break na sila ni L, yung on and off niyang GF saka namin gawin. Yun nga, after a few months, nag-break na sila. Siguro naghahanap din siya ng parusa, tinext niya ako naman go lang. Nangyari na nga ang pinlano namin. Pagtapos nun, parang wala lang, ganon. Kaso, ako tong na-excite kasi nga first time, na-share ko sa friend kong si Jazz. Kaming lahat dito ay nasa isang circle of friends. Pero, si L ang hindi ko close which is ex-girlfriend na ni Phil. After a few days, nagbalikan sila L at Phil. So, matik na yon na secret na naming tatlo nila Jazz at Phil yung nangyari. Ilang taon ang lumipas ay wala na kaming communication magbabarkada. Until nabalitaan na lang naming patay na si Phil. Dun lang kami nagkita-kita sa burol at Lamenia. Tapos, nalaman namin na hanggang sa mga panahong yun ay sila pa rin pala ni L. A few weeks after ng libing ni Phil, nag-inuman kami noon ng iba ko pang tropa. Biglang may tumawag na unknown number. Sinagot ko and nagtanong ako kung sino siya, sabi si Jazz daw. 2:00 na ng madaling araw yun. Nagtaka ako kaya kinausap ko siya. Sabi ko bakit siya napatawag, kinuwento niya na napanaginipan daw niya si Phil. Nagpasabi raw si Phil sa kanya na dapat malaman ni L yung ginawa namin, kung hindi, mamamatay daw ako. Ako naman tong nakainom, di ko na inisip yun. Akala ko yun na yun. Pero one day, may nag-pop up na message sa messenger ko, yung old GC naming magbabarkada. Si L, sabi niya, napanaginipan ko si ako, nakaputi daw siya at nasa kabaong, nakalimutan ko na yung exact words pero the idea is patay na raw ako. Hindi ko pa rin pinansin pero kinakabahan na ako noon, 2 na silang nagkapanaginip na patay na ako. All these years, akala ko nalaman na ni El yung ginawa namin ni Phil. Sabi ko baka nagkataon lang, pero tumawag na naman si Jazz sa akin, sabi niya naulit daw yung panaginip niya. Doon na ako sobrang kinabahan kasi nangungulit na ata si Phil. Wala akong choice kundi kausapin si El. Pinuntahan ko sila ni Jazz, nag-usap kaming tatlo. Gulat na gulat si El sa sinabi ko kasi sobrang tagal na nangyari yun pero wala raw talaga siyang naging idea na magagawa namin yun ni Phil. Alam kong naramdaman niyang parang na-betray siya pero na-feel ko ring na-satisfy yung curiosity niya sa dream niya about sa akin. Ang pinagtataka ko lang talaga, bakit hindi ko napaniginipan si Phil? Pero, wala rin sigurong may alam ng sagot. Basta kung saan man si Phil ngayon, sana at peace na siya.